Hello mga mega, gwapo, gwapa. Babasahin ko ngayon sa inyo yung binigay sa akin. Nasa Ezekiel 9. Sana pakinggan nyo ha. Binigay ko na to dati. Sana pakinggan nyo muli. Ang pagpuksa sa masama. Salamat muna ako sa Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay ng mensaheng ito para sa ating lahat. Tungkol to sa pagpuksa sa masasama. Sumigaw si Yahweh, "Halika kayo mga itinaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang 6 na taong tig-itig isa't sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaningningan ni Yahweh ay lumalagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginagawa roon. Sa iba naman ay naririnig kong sinasabi niya, sumunod kayo sa kanya at papatayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng buhay. Sa harap ng bahay, sinabi niya sa kanila, parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo. Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ako'y naiwang mag-isa habang pumapatay sila. Nagpatira pa ako at nananangis. Sinabi ko, Yahweh, aking Diyos, dahil sa galit mo sa Jerusalem ay uubusin mo ang nalalabing Israelita. Sinabi niya sa akin, napakalaki ng pagkakasala ng Israel at ng Juda. Dumadanak ang dugo sa lupain, nawawala ang katarungan. Sinasabi pa nilang, hindi ko na sila makikita pagkat umalis na ako sa lupain. Kaya pagbabayarin ko sila sa ginagawa nila. Wala akong patatawarin isa man sa kanila. At bumalik ang lalaking nakakayong lino at sinabi kay Yahweh, nagawa ko na ang isinasagawa mo, ang ipinapagawa mo sa akin. Yun po. Salamat po. God bless everyone. Yun na pong katapusan nun. Dito sa ano. Dati, ito yung mga kasulatan dati sa Ezekiel. Yung mga nagdadalamhati, binigyan ng kasulatan. Binigyan ng tatak sa noo. Yung nandoon sa loob ng templo. Tatak sa noo. Pero ngayon, sa bagong kasulatan, ang tatatak ng Panginoon ay iukit, itatanim sa ating puso. Yun ang nasa bagong tipan. At ito, nakasakop to sa lumang tipan. Ang nakalagay dito, tatakan, yung noon. Yung mga nagdadalamhati, nakasulat naman dyan, basahin niyo po to. Nakasulat to dito, noon, tinatakan, yung mga nagdadalamhati sa noo. At tapos pinapapuksa ng Panginoon yung walang mga tatak sa noo. Tapos ngayon, sa bagong tipan, tandaan ninyo, sa bagong tipan, nasa Hebreo yun, Hebreo 16. Iuukit. At meron din sa pahayag. Yung sa pahayag, tatak naman yun sa noo. Tatak sa noo at sa kamay. Pero ang tatak ng Panginoon ay iukit sa puso at sa isip. Iukit at itatatak sa ating isip at puso. Bakit magbaliktad yun? Parehas lang din yun. Kung maunawaan natin. Yun ang nakalagay doon sa bagong tipan na binigay ng Panginoon sa atin. Yung nasa Hebreo 16. Hebreo 10:16 ba yun? Andoon nakasulat yun. Basahin niyo po, nandoon. At ito, sa lumang tipan, tingnan mo, tinatakan sila noon sa noo, yung mga nagdadalamhati at pinapuksa at inutusan yung mga, ang inutusan dito, yung mga taong nakakayong lino. At sa sobra na daw ang kasalanan ng Juda at
Israel. Nakasulat naman yan dito. Sana naunawaan natin to. Dahil ito binigay sa akin ngayon. 9-9 lang ako nag-ano kanina yung tapos binasa ko ng buo ang 9. Binigay niya to sa akin kagabi. Tapos ngayon ulit ko. Binigay niya sa akin. Kaya binasa ko tapos nakita ko nandoon pa siya sa ano. Hanggang ngayon nawawala ang katarungan. Dahil sa sobra na nga naman nating kasamaan. Kahit sa social media, napakadaming kasamaan. Nawawala na ang katarungan. Hindi siya ang may-ari. Iba ang nag-aari. O, di ba ang umaari? O, di ba ganyan din? Katulad rin. Hindi pa rin nagbabago. Nagbago na ang panahon. Nakailang beses na tayong nagdiwang ng Esther na yan. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nagbabago. Marami pa rin nagkakasala. Marami pa rin tayong gumagawa ng kasamaan. Kailan pa tayo magbago? Darating ang Panginoon, hindi pa rin tayo nagbabago. Maswerte ang biyayaan ng Panginoon ng tatak at iukit sa kanyang puso at isip. Pag natatakan niya ng ganun ang tao, hindi na siya malinlang kasi nga nakatatak na sa kanyang isip at puso ang tatak ng tunay nating Panginoon. Yun ang tatak na binibigay niya sa atin, na biyaya niya para sa atin. Kaya hindi na tayo basta-basta makagawa ng pagkakamali. Meron na tayong mga katangian ng katulad ng Panginoon. Ano ba yung mga katangian na pinapamana sa atin ng Panginoon? Ang dami. Maging mapagpakumbaba, matulungin sa kapwa, mapagmahal sa kapwa, mapagpigil, mapagtiis, mapagpasensya. Ang dami, no? Ang dami-dami nun. Maging mabuti ka sa kapwa, maibigin ka sa kapwa. Yan yung mga katangiang itatatak niya para sa atin. At hindi na tayo matututong gumawa ng pagkakamali kasi marunong na tayo. Meron tayong katangian katulad ng ating Panginoong Hesus na ang tangi nating daan para tayo makapasok sa kaharian niya ng Panginoong Diyos, kanyang Ama. Kasi hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon kung wala si Hesus. Si Hesus ang ating tunay na daan, pintuan. Siya ang tanging makakatulong sa atin. Kaya sana hari nawa magbago na tayo ng lubusan dahil nasa bagong panahon na naman tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon, magbago tayong lahat. Hindi yung nagbago ka ngayon, nagbago ka ng ilang araw, tapos balik na naman sa dati. Sayang yung mga pagbabagong pinupuhunan natin, tapos babalik at babalik tayo sa dati. Wala tayong pagpipigil sa sarili. Gumagawa pa rin tayo ng mga kasamaan. Kahit simpleng kasamaan lang yun, masama pa rin yun. Kahit gaano pa yung katiting, masama pa rin yun. Yun nga ang ano ng Panginoon. Kung ikaw ay nasa kaliwanagan ka na. Kung nasa kadiliman ka, ay hindi ka talaga magbabago. Dahil totoo nga ang sinabi ng Panginoon. Kung ang Ama mo ay ang Panginoon, nasa kaliwanagan ka. Kung ang Ama mo ay sa kadiliman, ay nasa kadiliman ka nga. Hanggang ngayon, nasa kadiliman ka pa rin. Kahit magbago-bago man ang panahon, hindi ka pa rin nagbabago. Diba? May ganon. Salamat sa inyo kung kayo nakikinig. At ito binigay sa akin, andun pa rin siya sa nawawalang ang katarungan. Darating siya para puksain tayong mga makasalanan. Damay tayong lahat. Manalangin tayo lagi para ang ating kapwa matuto na silang magbago. Ipanalangin natin silang lahat. At saan man yung may mga mga gawang tawag yan, may mga gera-gera, ipanalangin natin para dahil yan ang tunay nating pag-asa, ang panalangin. Habag natin sa ating mga kapwa na sana hipuin ang mga puso nila na tumigil na, magkaroon sila ng pagpipigil na dumanak yung mga dugo. Dahil yan, baka maputang Panginoon sa atin, hindi na mapigilan yung kanyang puot. Darating siya bigla-bigla.
Tapos hindi pa tayo nagbago, hindi pa natin siya tinanggap. Paano na? Magbago na tayo, mga dudong, mga inday, dahil yan ang ating tunay na pag-asa. Pananampalataya sa Panginoon. Salamat po kung kayo nakikinig. Kung hindi naman, wala akong magagawa. Ito yung binigay sa akin ngayon, oh. Nasa Ezekiel 9:9. Dati ang tatak sa noo, sa mga nagdadalamati. Ang tatak ng bagong tipan ay iuukit sa ating isip at puso. Iukit at itatak. Tandaan natin yan. Salamat po. God bless everyone na may pagpalain tayo lagi ng Panginoon. Abundance, kapayapaan, love to each other. Kahit masama man siya, malin pa rin, di ba? Dahil yan ang biyaya ng Panginoon sa atin. Pag-ibig sa isa't isa, pag-ibig sa ating kapwa, at ipanalangin natin ang bawat isa sa atin. At yung kaguluhan sa ibang bansa, ipanalangin natin dahil yan ang gusto ng Panginoon. Panalangin ang tunay nating pag-asa para makamtan natin ang kapayapaan. Magkaisa tayong lahat na manalangin. Kahit sa ang sulok ng mundo, ipanalangin natin ang ating kapwa. Ayan, nag-react siya. Salamat sa inyo. Sa ulitin, salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit dahil ito ang tinuro sa akin ng Panginoon ngayon. Ito ang katuruan na binigay niya sa atin. Sana unawain natin. Basahin natin. Useless na yung pagdiwang-diwang. Tapos pagka bumalik na naman tayo sa ating mga gawaing hindi tama. Diwang-diwang tayo tapos bumalik na naman tayo sa pagkakasala. Sana tuloy-tuloy ang ating pagbabago. God bless. Salamat po.